Ang Pamantasan ng De La Salle, Maynila ay isa sa mga pangunahing institusyon pang-akademiko sa ating bansa. Ito ay tahanan ng libu-libong mga estudyante na may hangarin na makapag-aral sa layon na makamit na magandang kinabukasan. At dahil sa mitiing ito, malaking porsyento ng populasyon na mag-aaral sa pamantasan nito ay nakikipagsapalaran para Ayon sa survey na isinagawa ng PH Commute noong 2015, tinatayang 71% ng mga estudyante sa DLSU ang nagko-commute araw-araw. Bukod pa rito, ang average na oras ng pagbabiyahe ay 1.5 oras. At dahil nasa Maynila ang DLSU, marami sa mga estudyante nito ang nakakaranas ng matinding traffic sa kanilang biyahe. Maraming paraan ang mga Lasalliano para makarating sa DLSU. Ilan sa mga pamamaraan na ito ay ang pagsakay sa LRT, MRT, bus, UV Express, hatid sundo at ang paglalakad lamang. Ito ay ilan sa mga karanasan ng mga taga-DLSU sa kanilang mga paglalakbay. Maraming suliranin ang kinakaharap ng mga estudyante sa tuwing sila ay tumutungo sa paaralan. Siyempre, kasama rito ang madalang daloy ng trapiko na minsan ay nagiging dahilan upang mahuli sa klase o di kaya ay gabi na nang makauwi. Minsan, mahirap ding makahanap ng masasakyan o kaya na marami ang nag-aabang at hindi na makaupo sa bus o tren. Sa kabila ng mga problemang ito na madalas ay hinaharap ng mga Lasalliano, nagsusumikap pa rin silang makapasok sa paaralan. Ako ay isa sa mga mapalad na nakatira malapit sa paaralang pinapasukan. Dahil dito ay hindi ko na kinakailangan pang gumising ng maaga dahil sa haba ng biyahe. Nakararating ako sa paaralan sa loob lamang ng mahigit kumulang 10 minuto. Hindi ko na rin kinakailangan pang gumastos para sa pamasahe sapagkat pwede akong maglakad patungo roon. Natunghayan natin kung gaano kaimportante ang paglalakbay sa ating mga buhay bilang isang Lasalliano. Makikita natin na kahit iba-iba ang mga pinanggagalingan, isa lamang ang ating mga patunguhan sa pisigal na lugar at mga mitiin para sa kinabukasan. Tunay nga na ang bawat yapak ay talunton tungo sa ating mga pangarap.